pangmalakasang energy ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Kung saan man panig kayo ng mundo, asan mang sulok ng Pilipinas kayo nanonood, kamusta ang energy nyo ngayon? Ako po si Jasmine Romero at welcome sa programang Full of Energy, hatid yan ng Department of Energy. Basta enerhiya, sagot kita! Sa episode natin ngayon, pag-uusapan pa natin kung paano nga ba makakatipid sa energy consumption sa ating mga tahanan. Sa laki ng gastusin sa bawat pamilya, syempre gusto nating makatipid sa ating kuryente. Umaaray na nga tayo sa presyo ng mga bilihin at iba pang mga gastusin. Ano ba naman yung makatipid tayo pag dumating na si Aling Judith at naniningil na ng kuryente? Si Aling Judith po hindi tao yun due date po yun. Judith, Aling Judith, due date. Ayaw nating kabado tayo pag dumarating na siya. Kaya naman, household energy conservation tips ang ating pag-uusapan ngayon. Kasama pa rin natin ang Director ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy, Mr. Patrick Aquino. Director Patrick, welcome. At saka, kamusta ang iyong energy ngayon? Hello Jasmine, positive energy ang bit-bit ko ngayon. Na-feel mo ba? Ganyan ang tandem natin, di ba? Ang gusto natin sa programa nating ito, no to nega, yes to positivity. Dapat may mapulot na kalaman ng ating mga ka-energy mula sa atin. Okay, Director Patrick, last time kasi nandun tayo sa TV laboratory. Ngayon naman, iba ang setup natin. Nasaan tayo ngayon? Nasa Gonyo Photometer Laboratory tayo, Miss Jasmine at mga ka-energy. Dito, tinetest ang ating mga street lights. Tinitignan ang brilyo, ang liwanag nito para masigurado na kapag nagmamaneho tayo sa gabi, tama ang liwanag, hindi tayo nahihilo sa daan paggabi. Aba, oo nga parang madilim at saka ang daming may mga hindi ako maintindihan gadgets dito. Kung pwede mo bang i-explain sa amin, ano ba itong nakikita ko? Ang mga nakikita natin actually ay yung ating testing apparatuses. Ang ginagawa nito ay tinitignan nga kung ano ang performance ng ating liwanag sa iba't ibang kondisyon. So sinisimulate nitong laboratory nito ang magiging requirements sa lansangan natin. Kaya naman oras na para alamin natin ang opinyon ng ating mga ka-energy sa topic na pag-uusapan natin. Humihingi kasi sila ng household energy tips mula sa atin. Siyempre para sa ating mga ka-energy, ibibigay natin kung ano ang gusto nila. Ano kayang household energy conservation tips ang hanap nila? Kaya naman, panoorin natin ang kanilang masasabi dito sa Opinion mo. Oh, huwag ka nang manood. Naglalaba ako. Isang episode lang papanoorin ko Ito na, papatayin na. Oh, basta na naman ang bukas ng ref. Malakas sa kuryente yan. Opo, ito na. Ano ba yan? Nakabukas na yung aircon, nakabukas pa rin yung electric fan. Ang gasos-gasos mo naman. Maalala ka na sabay-sabay sa kuryente. Palibasa hindi yung nagbabayad. Maawa ka naman. Tayong mga Pinoy, mahilig sa mga pamahiin. Kaya sa panahon ngayon na tumataas ang gastusin, kahit sa pagtitipid sa kuryente, may paniniwala na rin. Alamin nga natin ang opinyon ng mga kababayan natin. Depende din sa kung ano yung laptop na gamit mo. Tsaka syempre, doon pa din sa dalas ng paggamit mo. Yes, for me, para sa akin, mas okay siya gamitin kaya sa laptop kasi yung ano ng laptop is mas lessen kaya sa paggamit ng AVR sa computer. Kasi pwede po siya i-charge sa lang. Hindi po siya yung sa kuryente na pinasok-sak. Opo sir, kasi kung naman yun yung LED kasi yun. Mahina yung voltahe niya. Pangit yung LED, malakas yung kuryente niya, tsaka mabilis masira. Nag-LED na kasi ako eh. Yung mga normal na dati, pwede, matitibay. Tipid pa. Mas tipid po ng konti. Siguro mga diferensya mga 200 sa 10 bigla.
Mas tipid kasi ang LED. Ayun lang. Bumaba yung bill namin lahat. Siguro para sa akin, oo. Kasi yung nalalabas yung lamig niya eh. So parang mas nagko-consume siya ng kuryente kaysa sa nakasara lang yung ref. Hanggang sa ngayon, naniniwala pa rin ako dun. Lalo na pag may toddler kasi ko, pinaglalaruan niya bukas sarap. Ayun. Parang mas mataas. Kasi nga, di ba dapat pag may kukuhain ka, kuhain mo na lahat. Pag yung bukas sarap. Opo. Bakit? Kasi lumalabas yung lamig eh. Kapag nakasara kasi lagi siya, hindi na siya umuubos ng lamig sa loob. Kumbaga hindi na siya ganong gumagana yung priyo niya. Nakagisnan nating mga Pilipino ang ilang mga sabi-sabi o paniniwala pagdating sa pagtitipid. May ilan na patuloy na sumusunod sa nakasanayan, pero ang iba, nag-iisip pa rin ng ibang paraan. Siya, si Mami Princesita, isang teacher na katulad ng karamihan sa atin, na problema pa rin sa gastusin. Kaya, sa pagdating ni Judith o due date, sinisigurado niyang lesson learned. Sa ngayon, mataas ang konsumo namin ng kuryente. Okay, dahil 8 kami sa bahay, nagkakasabay-sabay ang gamit namin ng mga appliances. Kaya mataas actually ang konsumo namin sa kuryente. Nasubukan na namin actually na gumamit ng appliances ng sabay-sabay. Kasi nga sa dami namin, no? Especially during weekends, nagkakasabay-sabay ang gamit namin. So ilan yon, no? Simula nung makatanggap kami ng mataas na bill sa kuryente, nagkaroon na kami ng lesson, lahat kami dito sa bahay, na talagang magtipid. No? Kung unlike dati, hindi namin ina-unplug yung mga appliances namin, just like yung TV, halimbawa yung aircon, and then yung mga electric fan, and other appliances dito talaga sa bahay. Dahil ang gusto namin talaga kasi ready to go, no? Isang pindot lang nandyan na. Pero dahil nga tumaas ang konsumo namin sa kuryente, talagang natuto kami magtipid. Pero sabi nga natin, kahit anong tipid namin, no? Sa pagkonsumo ng kuryente, kung palagi naman yung pagtaas nito, no, yung singil sa bill ng kuryente, parang wala din sense. Taas baba, kahit kaming panay ang tipid. Director, ang ating mga ka-energy, medyo marami talagang hinihingi mula sa atin. Talagang gusto nilang makatipid, kaya handa na ba tayo sa kanilang mga tanong, Director? I was born ready, Jasmine, lalo na para sa mga ka-energy natin. Handa na akong makatulong sa kanila. Kaya naman sa aming pagbabalik, ilalatag na natin ang mga household energy conservation tips. Dito lang yan sa programang hatid sa atin ng Department of Energy, Basta Enerhiya, Sagot kita!